Yung mga labeled na zero calories, zero sugar, low sugar, although zero siya sa natural sugar, pero may sugar pa rin po yan. Gamit yung mga artificial sweeteners, although nakalagay sa harap na healthy. So doon kayo magiging mapanuri. Yung mga nagbabawas po ng sugar, magbasa kayo ng label. Although matrabaho lang kasi yung babasa-basa ka pa ng pagkain. So hindi maiwasan. So ang tanging advice ko dyan is Good day mga kababayan! Welcome sa isang bagong episode ng Medico.ph. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang topic na malaki ang may tutulong sa pagiging healthy at pagpapapayat ninyo. Ano yan? Yung mga hidden sugars sa mga hindi inaasahang pagkain. Kasi alam naman natin, sa dinami-dami na nang na-shoot namin ni na Sir Mark, ni na Dr. So, alam natin na ang sugar dapat minimal lang or in moderation lang ang intake natin. Kasi kung hindi, mauuwi sa diabetes at kung ano-anong sakit yan. Kaya dapat babawasan natin, if not altogether, iiwasan yung karamihan. Now, ang problema, yung mga taong umiiwas sa sugar, iniisip nila basta iwasan nila yung matamis, tsokolate, soft drinks, desserts, okay na sila. Ang problema nga lang, marami palang mga pagkain na hindi naman matamis, ang dami pa rin hinahalo na sugar sa kanila nang hindi natin namamalayan. So, para maintindihan natin ano yung mga pagkain na yan at kung paano na itatago yung mga unnecessary asukal sa kanila, nandito ang ating board-certified and licensed nutritionist and dietitian, Mr. Mark Vicente. Collagen supplements. Habang tumatanda, mas madaming lumalabas na sakit sa katawan. Ang mga pananakit sa leeg, balikat, kamay, likod, tuhod, at iba pang tinatawag na joint pains. Kung hindi maaagapan, maaari itong lumala at maaka-apekto sa araw-araw na pamumuhay. Kaya ang payo ko sa mga chronic joint pains, mag-take ng collagen supplements. Tumutulong ito panatilihing maganda ang kalagayan ng joints para mabawasan ang pananakit at iwasan ang paglala. Bonus pa, nakakabata pa ng balat, buhok at kuko ang collagen. Kaya pag regular ang pag-iinom, ramdam ang panunumbalik ng ganda at sigla ng katawan. Pero syempre, di lahat ng collagen ay pare-pareho. Kung hanap ninyo ang pinakamabisang klase, pumunta lang sa store.medico.ph sa inyong mga browser o hanapin sa Google. Maaari ninyong i-click ang link sa description. Dito, ma-order ninyo ang collagen supplements, glutathione, vitamins at herbal supplements na rekomendado namin. Tandaan, store.medico.ph para sa original at ubod ng bisa na collagen. So, Sir Mark, take it away. Ano ba itong mga hidden sugar na to at ano yung mga klase ng pagkain na maraming tinatagong asukal? una, para matingnan natin if may hidden sugar to, yung mga labeled na zero calories, zero sugar, low sugar, at di na tayo lalayo, is yung Coke Zero. Kasi ang Coke Zero, although zero siya sa natural sugar, pero may sugar pa rin po yan. Gamit yung mga artificial sweeteners, which yung aspartame, yung pwedeng Splenda, stevia, yan po yung laman ng Coke Zero. Okay. Second, sa mga almusal, mga whole wheat bread. So, alam natin healthy, di ba? Siyempre, bibili ako Sabi ng nila, wheat full bread. grain bread. Full grain bread. Pero, may mga hidden sugar pa rin yon. Tulad ng mga artificial sweeteners pa rin, sinabi ko, sucralose, aspartame, instant oats, granola oats, meron po yan mga hidden sugar. So Mike, balik tayong konti dun sa wheat bread na yan. Actually, kahit sabihin mong hindi masyadong matamis at full grain niya mga yan, carbs is carbs, di ba? Yeah. And carbs ay sugar pa rin naman. So, kumbaga, tinapay is tinapay, nakakataas pa rin ng blood sugar natin. Although mababa yung natural sugar nila, yung artificial kasi medyo hindi siya beneficial in long term kasi nakakasira nga ng colon. Tsaka yung sweeteners nakaka-addict din. Although healthy talaga sila, pero ginawa kasi yun ng industry in terms of marketing na although healthy yung bread, healthy yung oats, pero once na instant yan, once na white bread yan, may nilalagay pa rin silang additives. Yung pagproproseso talaga yung Proseso. nakaka-healthy, no, sir? Oo, kasi nilalagyan talaga yan nila ng hidden sugar na hindi mo halatang matamis pero inside talaga nakakataas pa rin ng blood sugar.
Kasi yun yung nagtataka yung mga ilang patients eh. Sir Mark, kumakain na ako ng mga sinabi niyong healthy wheat bread, oats, pero hindi pa rin nababa yung sugar nila. And possible reason nun, kasi mayaman pa rin sila sa mga artificial sugar. Na ilang grams din, no? Mga possible 3 to 5 grams. Depende kung slice ba yan or cup. I see. Then, moving on sa another, may mga hidden sugar, bukod sa granola, instant oats, meron din sa mga salad dressing. So yung kunyari, yung mga ranch dressing, Caesar dressing, may asukal pala yun? Oo, vinaigrette. Vinaigrette, ha? Oo, possible meron din yan sila. Depende dun sa food na product. Kaya ang sinasabi ko dyan is mag-ingat kung ano yung bibili yung product and magbasa kayo ng label carefully. Lalo na yung mga nagbabawas po ng sugar. Kasi kapag may nakalagay dyan na OSE, glucose, fructose, yun ba yung mga sugar na natural. Tapos meron din yung mga artificial sugar na kailangan yung tingnan kung nasa likod ba. Yun nga yung sucralose, aspartame, stevia. Basta may OSE sa dulo, Tama. malamang sugar yun. Alam ko yung sugar. Although nakalagay sa harap na healthy. So doon kayo magiging mapanuri na may sugar to. Lalo na yung mga nagpabawas ng timbang, nagkocontrol ng sugar, maganda po talaga magtingin ng label. Although matrabaho lang kasi babasa-basa ka pa ng pagkain, di ba? Oo nga. Kumbaga yung nutritional facts, parang ginawa nilang medyo confusing, saka misleading para maloko ka na, pwede pala to sa akin. Oo. Kasi di talaga natin matatakasan yung sugar eh. Pero ang objective mo is i-lessen yung pinakamalit na sugar na kinakain mo. Kasi sugar, meron na yan sa lahat, no? Rice, prutas. Pero kapag kakain ka pa ng additional sugar outside dun sa limit mo, dun tayo madadali. Kasi everything sugar, no? Pag bumili ka sa labas, sa chichirya mo, chips, no? Parang laging may sugar. So, make sure na i-limit at maging mapanuri po sa mga hidden sugars. Sir Mark, eto, mahilig ako sa salad. Hihingi akong kaunting advice sa'yo. Siyempre, pag nagsasalad ka, umiiwas ka na nga sa sugar, di ba? By that act. Minsan, gusto mo may lasa ng konti, magde-dressing ka. Sabi mo, yung mga ranch, Caesar, and some vinaigrettes, maaring may sugar. Anong generally safe na walang sugar na dressing ng salad? Ang una niyong gawin para alam mong wala talagang additional sugar is mag-homemade ka. Homemade dressing. Anong klaseng dressing? Siguro yung parang QP, yung parang may mayo onte, na may itlog, o pwedeng yung balsamic vinegar para magkaroon ng konting sour taste. Pwede rin yung cheese na shredded cheese para merong konting tamis or keso. Fats nga lang to. Fats nga lang, pero at least hindi siya yung sugar na gusto mong iwasan. Tama. Sir Mark, eto, yung mga citrus na dressing, may sugar. Ayun! Tama kayo, Sir Glenn. Yan yung pinaka-basic kung gusto mo ng medyo may dressing yung salad mo, ayaw mo ng plain. Maglagay ka ng lime, lemon, orange. Diba? Okay na yun. Walang hidden sugar yun kasi natural sugar yun. Yun yung bigay ng kalikasan. Sobrang healthy ng salad mo kapag yun yung kinumbay. Pansin ko sa mga Japanese salad bar, citrus, di ba? Tapos masarap. Yung mga sesame oil, okay lang yun? Okay lang yun. Okay. Kasi ano naman yun yun yung design sa pagkain. Tas in general, healthy naman yung mga sesame oils. Okay. Marami ba kayo natutunan so far kay Sir Mark? Kailangan nyo ba ng individualized na payo ng isang nutritionist or dietitian? Ang good news is, hindi na kayo kailangan pumunta sa malayo. Even sa comfort ng bahay nyo, pwede na kayong magkonsulta dahil si Sir Mark, open siya for online consultations. So sir, in case na meron gustong magpagawa ng meal plan or gustong mag-lifestyle change ng Megabay ng isang nutritionist, paano po kayo makakontak? Bago po yan, gusto ko lang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, sa mga nagpapa-online consultation po sa akin around the world. For me po, malaking bagay yun na nakapatulong kami aside from giving you information. Yes. Gustong-gusto namin kayo tulungan in person, individualized consultation. So kung gusto nyo din po nun, pwede nyo po akong i-approach sa aking email na vicentemark.18@gmail.com, sa aking number na 099-555-12928, or kung gusto nyo po sa aking personal messenger or FB, ilalagay ko po yung link sa aming link description po. And ako personally po, pre-recommend ko si Sir Mark dahil ang pinaka-okay sa kanya, hindi siya
Nazi pagdating sa dieta. Ibig kong sabihin doon, hindi yung tipong halos hindi mo na makain yung mga imi-meal plan niya sa'yo. Kung kailangan mo man na magbago ng lifestyle pagdating sa pagkain, ayaw niya yung nabdi-depress ka sa pagkain. So, bibigay si Sir Mark sa'yo yung mga portions tsaka uri ng pagkain na nutritious, pero mafulfill ka pa rin. And ako personally, mga kamag-anak ko, mga employees namin sa office, kay Sir Mark nagpapakonsulta. And narinig nyo naman, international po ang mga kliyente ni Sir Mark. Meron sa US, meron sa Middle East, meron sa Europe, marami rin, syempre, dito sa Pilipinas. Pero ito ang catch doon, hindi mahal maningil si Sir Mark kahit na international na yung mga kliyente niya, kasi ang primary mission talaga niya, tulungan maging healthy individually ang mga viewers namin. So yan po, nasa description po ng video na to ang mga contact information ni Sir Mark. Reach out lang kayo, huwag kayo mahihiya. Then next, mga condiments. Ito laging ginagamit to. Barbecue sauce, ketchup. Oo, Although hindi sila matamis, maasim no? maasim, ginagamit sa mga marination, pagsawsaw ng french fries, may mga hidden sugar po yan. At yung hidden sugar niyan, hindi basta-basta, is valuable yung content na pwedeng maka-apekto kung nagko-control ka ng sugar or gusto mong magpa-weight loss. Okay. Next po is pasta sauce. So, parang sa tomato ketchup lang din. Spaghetti sauce, yung Spaghetti sauce, meron po yung mga hidden sugar na kasama sa additives nila. so pati yung mga carbonara, ganyan, kasama rin sa Oo, kasama po yan. Ang next po is yogurt. 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 Eh, di ba laging sinasabi healthy to? Healthy yan. Ang ganda ng marketing sa yogurt. Oo. Nakalagay pa dyan, fat-free yogurt. Di ba? Pero isa yan sa mga culprit na nagtatago ng sugar. Ay, sige. Kasi healthy nga siya. May protein. Pero nilalagyan talaga yung yogurt ng hidden sugar. Kasi nga para mas preserve yung taste. Ang yogurt kasi in plain pag ginawa, wala talagang lasa yan eh. Parang di mo kakainin eh. So ang ginawa Ano ng sila mga ba yung, yung medyo safe? Oo, maasim food. Maasim yung yogurt. So, mas maganda yun kasi may probiotics ka. No? Makakaganda ng digestion. And ito pa, yung yogurt, sinasama pa sa ice cream. Yes. Yung mga frozen yogurt, tapos lalagyan mo pa ng M&M, sprinkles. So, yun. Masarap eh. Masarap eh. Yun yung ngayon, trend do. Yun yung Coho. So, yun, Sir Mark, sa dami ng mga yun, is there a way, kasi na-mention mo kanina, kailangan maging mapanuri. Kailangan tignan natin yung mga labels niya mga yan. Pero, hindi naman lahat tayo nutritionist para maintindihan ang mga yan. Meron bang mas simple or mas basic na rule of thumb para iwasan itong mga hidden sugars na to? Ang gagawin nyo dyan, alam ko mga favorite nyo yan. Ang mga instant process kasi, go-to snacks yan. Yes. Nagmamadali ka, kuha ka lang sa storage. So, hindi maiwasan. So, ang tanging advice ko dyan is i-limit or i-portion. Okay. Diba? Kung nakakain ka na ng, alam mong may hidden sugar, alam mong may mga sweeteners na nagtatago, lalo na kung diabetic ka or gusto magpapayat, magkaroon ka ng allowance na 1-2 konsumo per day. Kasi yun ang yung tangi mong magagawa. Kasi hindi namin na-advise na tatanggalin yan 0. Kasi beneficial naman yan in general. So, ang gagawin nyo po, huwag nyo na tingnan yung label, alam nyo naman na yung kung may sweeteners, i-limit nyo lang or magkaroon kayo ng allowance per day pag nagko-consume kayo. Mas maganda siguro kung tikim-tikim lang. Tikim-tikim lang. Hindi mo maiwasan eh. Hindi natin kukontrahin kasi yan naman yung bigay din sa atin. May advantage naman siya. Diba? Kasi ang advantage naman na may mga hidden sugar kaya nila nilagay is to preserve, to add flavor. So, gawin lang natin na sa end natin, ilimit lang yung dami ng kakainin. Okay. Super dami nating nalaman kay Sir Mark ngayon, lalo na yung mga pagkain. Ako, nagulat ako yung sa may salads, kahit vinaigrette pala. May hidden sugar yun. Pampalasa na lang ng konti ng salad, hindi ka pa makakaligtas. So, yun. Pero yung advice ni Sir Mark na tikim-tikim, parang hirap sundan nun. Kasi, kunyari may fries dyan. Isa lang ba ang kukunin mong fries? Parang ang hirap na. Buti pa, wag ko na sigurong simulan. Wag ko nang tigman. Pero, as I said, and as Sir Mark said, depende sa tao kasi yan eh. Iba't iba.
bawat tao, yung mga nutritional needs, tsaka yung mga pwede at hindi sa kanila. But in general, sabi nga ni Sir Mark, kung nagpapapayat or may problema tayo sa blood sugar, sa mga nasa pre-diabetic to diabetic na, yun talaga dapat doble effort tayo para iwasan yung mga unnecessary na sugar na yan. So at least dito sa episode na to, makikita nyo na yung mga foods tsaka yung mga inumin na medyo magpe-pay attention ka ng konti sa intake mo. Yun nga, sabi ni Sir Mark, hindi mo maiiwasan, pero yung portioning, yun yung pwede mong kontrole. And with that, i-close na muna natin ang episode na to ng Medico.ph sa ngalan ng ating partner in health, si Mr. Mark Vicente, board certified and licensed nutritionist. Ito po si Glenn, managing director ng Medico.ph, nagsasabing stay happy, stay healthy, and see you sa next episode. Bye-bye!